Let's watch OCBS! Tara! Awit manalangin, Awit manalangin, ang verse ay sauluhin, ang verse ay sauluhin, ang pagsintap sa iyong gawin. Lalong-lalo na, habang bata ka pa, si Kristo ay tanggapin. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos ay mabetes. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos ay mabetes. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. At tayo po ay umawit para sa Panginoon. Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, say Amen! Okay, our first song is I've Got Peace Like a River. I've got peace like a river. Ready, sing. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. All together. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got joy like a
welcome sa online Children's Bible Study. Ako si Teacher Erica at tayo ay mag-aaral ng Biblia, ang salita ng Diyos. Simulan natin sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, salamat sa pagmamahal at pag-iingat mo sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at tulungan niyo po kaming makinig at alamin ang tungkol sa pagiging masayahin ayon sa Biblia. Sa pangalan ng Kristo Jesus, Amen. Joyful, showing great happiness and can also described as something that causes or brings joy. Happy, cheerful, merry. Sa Tagalog, ito ay pagpapakita ng malaking kaligayahan at maaari ring ilarawan ang isang bagay na nagbibigay ng kasiyahan. Maligaya, masigla, masayahin. Ang story natin ay mababasa sa Biblia sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ang title ng ating story ay The Prodigal Son. Simulan natin ang kwento. Ano nga ba ang parable? Ito ay isang kwento na nagtuturo ng espiritual na aral. Si Jesus ang nagkwento nito tungkol sa parable of the prodigal son. Simulan natin ang kwento. Ang sabi ni Jesus, may isang lalaki na may 2 anak na lalaki. Ang bunso ay nagsabi sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang parte ng kayamanan na para sa akin." Kaya hinati ng ama, kinuha ng bunsong anak ang lahat ng kanyang kayamanan at umalis papunta sa malayong bansa. At doon ay inubos niya ang kanyang kayamanan sa hindi maayos na pamumuhay. Sinayang niya ang kanyang kayamanan sa hindi mahalagang bagay. Pagkatapos niyang maubos ang lahat, nagkaroon ng matinding taggutom sa bansang iyon. At nagsimula siyang nangailangan. Dahil ubos na, wala na siyang kayamanan. Siya ay nagtrabaho at siya'y nagpapakain ng mga baboy. Gusto niyang kainin ang mga pagkain na kinakain ng mga baboy. At bigla niyang naisip na walang nagbigay sa kanya ng pagkain. At naisip din niya na ilan sa mga alipin o servants ng aking mga ama ang may pagkain. Ngunit narito ako at namamatay sa gutom. Tatayo ako at pupunta sa aking ama at sasabihin, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Tratuhin mo akong bilang isa sa iyong mga alipin." Kung kaya't tumayo siya at pinuntahan ng kanyang ama. Ngunit habang siya ay malayo pa lamang, nakita na siya ng kanyang ama. Tumakbo ang kanyang ama at niyakap ang kanyang anak at hinalikan nito. At sinabi sa anak o sa bunsong anak, at sinabi ng bunsong anak sa kanyang ama, "Nagkamali ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin na anak mo." Pero ang sabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Magmadali kayo, dalhin mo ang pinakamagandang damit at isuot mo sa kanya. Isuot mo ang isang singsing sa kanyang daliri at ang mga sandalyas sa mga paa. Kumain tayo at magdiwang. Patayin mo ang pinakamatabang batang baka sapagkat ang aking anak, ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan." Kaya nagsimula silang magsaya at magdiwang. Pag-uwi ng panganay na anak, narinig niya ang musika at sayawan. Tinanong niya ang isa sa mga alipin kung ano ang nangyayari. Sumagot ang alipin, "Nakabalik na ang iyong kapatid." Ngunit nagalit ang panganay at ayaw na niyang pumasok sa bahay.
Ang kanyang ama ay lumabas at sinuyo naman siya. Sumagot ang panganay na anak sa kanyang ama, "Nang maraming taon, ako ay nagtrabaho bilang isang alipin para sa iyo, at hindi ko kailanman sinuway ang iyong utos. Ngunit hindi mo ako binigyan ng kahit isang kambing para makapagdiwang ako kasama ng aking mga kaibigan. Ngunit nang bumalik ang bunsong anak mo, na nagsayang lang ng iyong mga kayamanan, pinatay mo para sa kanya ang pinakamatabang baka." Sabi ng tatay o sinabi ng ama, "Anak, ikaw ay laging kasama ko, at ang lahat ng kayamanan ko ay sa iyo. Dapat lang tayo'y magsaya at matuwa sapagkat ang iyong kapatid ay patay na at nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan." Tunay na ang kagalakan o ang kasiyahan mula lamang ay kay Kristo Jesus. Gaya ng prodigal son, tayo lahat ay nagkakasala at nagkakamali. Ang sabi sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa hell or impyerno. Kung lahat tayo makasalanan, sino ang magliligtas sa atin? Sabi sa Juan 14 verse 6, sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, sa Diyos, kung hindi sa pamamagitan ko." Hindi dahil sa gawa or dahil sa mabait ka o sa mabubuting gawa, dahil sa sino mang tao, tayo maliligtas. Dahil lamang kay Jesucristo, wala nang iba pa. Si Jesucristo ay gaya ng ama sa kwento, na handang magpatawad at magsaya at magdiwang kung tayo ay magsisisi ng kasalanan. Ano ang dapat kong gawin para maligtas at magkaroon ng kasayahan sa puso o kagalakan? Ayon sa Biblia, kung sino man ang humingi ng tawad at magsisi sa mga kasalanan at maniwala ng buong puso na si Jesus lamang ang namatay at nabuhay na muli para sa atin, ikaw, ako, tayo ay maliligtas at magkakaroon ng kagalakan sa puso. Sabi sa Titus 1 verse 2, upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa nagsimula ang mga panahon ay ipinangako na ng Diyos, ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang ating verse o ating memory verse ay Luke chapter 15 verse 32a. It was meet that we should make merry and be glad. I-memorize natin ang verse at isa ng yung video kay Sir Cedric. Now let's go to Q&A. Sino ang nagkwento o nagkukwento ng parable of the prodigal son? A. Si Pedro, B. Si Jesucristo, C. Si Juan. Question number 2, sino ang the prodigal son? Letter A, bunso. Letter B, panganay. Question number 3, ano ang memory verse? Letter A, Luke chapter 15 verse 32a. Letter B, Luke chapter 1 verse 53a. Letter C, Luke chapter 15 verse 32b. Question number 4, ano ang ginawa ng bunso sa nakuhang kayamanan? Letter A, inipon. Letter B, inubos. Letter C, tinago. Question number 5, sino ang nagbibigay ng kagalakan? Letter A, si Esau. Letter B, si Jesucristo. Letter C, si Isaac. Please send your answers to Teacher Isa, and thank you for listening. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral ng Biblia. Bye-bye! Alright, kids, we will now move on to our question and answer to see how well you understood and remembered our lesson. Ready your pen and paper? Question number 1. What is the title of our lesson for today? Question number 1. What is the title of our lesson for today? Letter A. Reuben cheerfully trusted God. Letter B. Jacob cheerfully trusted God. Or letter C. Joseph cheerfully trusted God. Question number 2. What is our main Bible verse? Question number 2. What is our main Bible verse? Letter A.
Proverbs 3 verse 5? Letter B, Proverbs 5 verse 3? Or letter C, Genesis 37 verse 2? Question number 3. What did Jacob give to Joseph that made his brothers jealous? Question number 3. What did Jacob give to Joseph that made his brothers jealous? Letter A, silver and gold. Letter B, beautiful coat. Or letter C, sheep. Question number 4. What did the brothers do to get rid of Joseph? Question number 4. What did the brothers do to get rid of Joseph? Letter A, they threw Joseph into the pit. Letter B, they sold Joseph to the traders. Or letter C, both letters A and B. Question number 5. How much did they sell Jacob for? Question number 5. How much did they sell Jacob for? Letter A, 30 pieces of silver. Letter B, 20 pieces of gold. Or letter C, 20 pieces of silver. You can send all your answers to Teacher Isa on Facebook Messenger. Alright kids, paalam! Rising of the sun, ready, say, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. One more time, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Great is the Lord. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the Lord, the city